Bismillahirrahmanirrahim. Ano pa natin? Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. So natapos na natin al-Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. At dito nga maraming mga nangyari. Sisipin niyo isang gabi lang yun. Pero nakarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Jerusalem, nakakit sa langit, nakita yung mga parusa sa impyerno, nakita niya rin yung paraiso. Isinabatas ang sala, nakausap niya si Allah, tiba pa. So dito nga, Yaral Qari'u fi suratil Isra anna Allah dakara qissatal Isra fi ayatin wahidatin faqat. Sa suratul Isra, di ba pinangalan yung yung surah na yun pinangalan doon mismo sa suratul sa Al-Isra wal Mi'raj. Yung suratul Isra ipinangalan sa Al-Isra wal Mi'raj. Pero yung aya tungkol doon sa Al-Isra, isa lang. Isang beses lang siyang nababanggit doon. Yung una lang na aya. Yung una lang na aya. Yung ay unang aya, yung sinabi ni Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Luwalhati kay Allah na nagdulot na mag-isra ang kanyang alipin. Ito na ngayong Al-Isra wal Mi'raj mismo. Laylan, ng isang gabi, mula sa Masjidil Haram patungo sa Masjidil Aqsa. At ito nga itong Masjidil Aqsa na tinutukoy. Ito yung kabuuan na ng yung lugar na yun sa Jerusalem na kung saan naroon ngayon yung isang compound yun eh. Naroon yung Masjid al-Qibli, yung Dome of the Rock at iba pang mga musalla na naroon. Tapos nandun din yung ilang mga templo ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Alladhi barak na haulahu. At itong Masjid al-Aqsa, biniyaan ni Allah ang paligid nito. Hindi lang siya mismo, pati yung paligid nito. Pero ang haram ng Masjid al-Aqsa, yun lang din yung nasa loob niya. Na malaking gantimpala ng sala dito. Linuriyahu min ayatina, upang ipakita namin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aming tanda. Innahu huwas samiul basir. Tunay na siya si Allah ay nakaririnig at nakakakita. Sumunod na wala nang kinalaman doon sa Al-Isra wal Mi'raj. Thumma akada fi dhikri fadaihil yahud wa jaraimihim. Pagkatapos ay nabanggit na ang tungkol sa mga Hudyo at yung kanilang mga kasalanan. Ito sa mga sumunod na mga aya na dito ay pinapahayag ni Allah ang tungkol sa kasamaan ng mga Hudyo. Halimbawa doon sa pang-apat na aya, wakadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wal lata'lunna uluwan kabira. At tinakda na namin ng angkan ng Israel doon sa kanilang mga kasulatan na sila ay maghahasik ng kasamaan sa lupa ng 2 ulit. At sila, ang mga Hudyo, ay magiging mga mapang-api at magiging mayayabang. Ngayon yung marratain dito, maaaring hindi marratain na 2 ulit. Hindi siya literal na pananalita. Ibig sabihin ganun katindi yung kanilang kasamaan. Hindi may paliwanag. Liban na lang na sabihin natin na doble o napakatindi ng kanilang kasamaan sa lupa. Tumma nabahum bi anna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Pagkatapos ito si Allah ay nagsabi doon sa mga Hudyo din na ang Quran na ito ay naggagabay tungo sa siyang matuwid. Inaanyayahan ni Allah ang mga Hudyo na maniwala sa Quran, maniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mag-Muslim.
فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط. So maring isipin ng tao na kumbaga yung mga aya na ito, lalo na yung dalawang aya na yung tungkol sa Isra tapos tungkol sa kasamaan na ng mga Hudyo ay walang kinalaman sa isa't isa. Wal amru laysa kadhalik, pero hindi ganoon. Fa inna Allah Ta'ala yushiru bihadal uslub ila anna al-Isra innama waqa'a ila Baitul Maqdis. Si Allah ay nagsalita sa ganitong paraan na yung tinukoy niya ng Isra ay patungong Baitul Maqdis lianna al-Yahuda sayaziluna an mansabi qiyadatil ummah al-insaniyah. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinadala sa al-Isra, kumbaga patungo sa Jerusalem, dahil inaalis na ni Allah ang mga Hudyo sa pamumuno sa mga tao. Diba? Yung pagiging chosen people nila. Totoo naman. Pero actually, yung pagiging chosen people na yun, may kondisyon eh. May kondisyon. Hanggat nananatili silang mananampalataya. Katulad ng kung paanong ipinangako ni Allah sa Quran yung sa iba't ibang mga aya na mamanahin ng mga mananampalataya ang lupa na nagkatotoo. Diba? Na sakop ng mga Muslim ang iba't ibang bahagi ng kalupaan dito sa mundo. Mula sa mga naunang mga naghari dito, mga Romano, mga Persiano, at minana nga talaga nila ito. Kahit yung Egypt, di ba? Lugar ni Paraon, bandang huli naging Muslim country. Kahit Egypt. So ganun, yung konsepto ng pagiging chosen people ng mga Hudyo. Totoo yun. At tinawag din sila mga anak ng Diyos. Pero may kondisyon. Hanggat sila ay nananatiling mga mananampalataya. Pero nga, nauna na silang hindi manampalataya. Kaya, nang dumating na yung kahuli-hulihang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang Isra patungo sa Jerusalem ay symbolic ng pagkakatanggal sa kanya o symbolic sa pagkakatanggal sa mga Hudyo bilang kumbaga nasyon ni Allah. Ito na, ang nasyon ng mga Muslim ang ganoon. Pero nga lang, hindi tayo katulad ng mga Hudyo na mapang-angkin. Hindi naman natin maririnig sa mga Muslim na tayo yung chosen people o kung ano-ano pa man. Kumbaga, mapagpakumbaba na sinasabuhay ng mga Muslim ang karangalan na ibinigay na ito ni Allah sa mga Muslim. Nagpapakumbaba ang mga Muslim din. Hindi nila ipinagyayabang. Hindi katulad ng mga Hudyo. Kahit saan sila mapunta, feeling entitled sila kahit saan sila mapunta. Yun nga yung nakwento ko nung nakaraan yung sa Siargao. Halos kahit saan ka pumunta, puro Hudyo. May Hudyo. Kasi nga yung mga Hudyo, nabanggit ko na nung nakaraan, meron silang 2 years na mandatory military service. At tuwing nang matatapos sila doon, pinagbabakasyon sila ng gobyerno. At gastos ng gobyerno yon. Top destination nila, India tsaka Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pinakamadalas sila pumunta sa Siargao. Dami ng mga reklamo doon. Mga nagwawala, mga hindi sumusunod sa batas, vandalism, yung naiulat tong nakaraan. Merong sticker ng mukha nung kasama nila na napatay sa Palestine. So, pinagdidikit nila yung pagmukha ng tao na yun sa iba't ibang lugar doon sa Siargao. Parang inangkin na nila ang Siargao. Kasi feeling nila special sila, chosen people. Pero hindi. Wala na sa kanila yung kanilang kalagayan na yon. Lamma irtakabu min al-jara'im allati la majala ba'daha likabailin ala hadal mansab. So tinanggal na sila dahil sa mga kasamaan na ginawa nila. Dahil dito wala nang lugar para sa kanila sa posisyon na ito. Wa inna Allah sayankulu hadal mansab fi'lan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yajma'u lahu markaz ad-da'wah al-Ibrahimiyah kilayhima. Ito nga ay ibinibigay, inililipat
kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iniesen sa kanyang ummah, at sa kanya na matitipon ang parehong sentro ng da'wa ni Ibrahim alayhis salam. Sa kanya na lilipat ang sentro ng da'wa ni Ibrahim alayhis salam. Ano yung dalawa na yun na sentro ng da'wa ni Ibrahim alayhis salam? Yun, yung Makkah din. Yung Makkah at saka ang Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Sa parehong naging sentro ng da'wa ni Ibrahim alayhis salam. At nung kanyang mga inapo, napawang naging mga propeta pagkatapos niya. Fakad ana awana intikal al-qiyada ar-ruhiyah min ummatin ila ummah. At yung ngayon pamumuno sa kumbaga nasyon ng mga mananampalataya o nasyon ng mga tao ay nalilipat-lipat mula sa isang nasyon patungo sa isa pang nasyon. Depende sa kung sino ang ihirangin ni Allah. Hindi ito nasa isang grupo lang ng tao, katulad ng inaangkin ng mga Hudyo. Min ummatin muliat tarikaha bil gadri wal khiyana wal ithim wal udwan ila ummatin tatadaffaku bil birri wal khairat. Yung nga, nilipat ito ni Allah mula sa ummah na napuno ang kasaysayan nito ng panlilinlang, pagtatraidor, kasalanan at paglabag, patungo sa ummah na kumbaga napupuno naman ang kasaysayan nito ng pagkamatuwid at kabutihan. At nag-uumapaw pa yung kabutihan nito. Wala yazalu rasuluhum yatamatta'u biwahyil Quran alladhi yahdi lillati hiya aqwam. Kaya nananatili ang sugo natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nag-aanyaya patungo sa kung ano ang matuwid. Nag-aanyaya siya patungo sa kung ano ang matuwid. Ganyan din ang mga mananampalataya. Diba yung aya nga, inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira. Tunay ng Quran na ito ay nag-aanyaya patungo sa kung ano ang pinakamatuwid at nagbibigay ng magandang balita para sa mga nanampalataya at gumagawa ng mabuti na para sa kanilang malaking gantimpala. Walakin kayfa tankulu hadihil qiyada, pero paano bang naililipat ang pamumuno na ito? Wa rasulu yatufu fi jibali makkata matrudan bainan nas. So paano mangyayari malilipat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pamumuno na ito sa mga mananampalataya o sa umma ng mga tao? Gayong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nga siya sariling teritoryo, kumbaga. Pinapalayas pa siya ng mga tao. At hindi lang isang tao, iba-ibang tao. Makkah, pinapalaya siya. Nagpunta siya ng Taif, hindi siya tinanggap doon. Hata sual, yakshipul gata an hakikatin ukhra. Ang tanong na ito ay nag-aalis ng tabing sa isa pang katotohanan. Wahiya anna ahdan min hadihi da'watil islamiyya kad awsyaka ilan nihayati wat tamam. Ito ay nagpapakita lamang ng panahon na ito ng da'wa patungo sa Islam ay kumbaga parating na ang pagkakakompleto nito at yung pagtatapos nito. Ibig sabihin kompleto na, yung wala nang madaragdag pa. Wasayabda ahdun akhar jadidun yakhtalifu anil awwali fi majrahu. At magsisimula ang bagong tipanan na iba pa sa mga nauna na mga dumating. Nga, yung ibang mga, binanggit dito ahad eh. At yung Bible, actually sa Arabic, lumang tipan, bagong tipan, tinatawag itong ahad. Ahdul Kadim, Old Testament. Ahdul Jadid, yung New Testament. At ang Quran, tinatawag din ng iba bilang Ahdul Akhir
huling kasunduan, huling tipanan. Huling tipanan. Kasi wala nang darating pagkatapos nito. Walidhalika, nara ba'dal ayat tashtamilu ala indari safirin wa wa'idin syadidin binisbati ilal musyrikin. Dahil dito makita tayo ng napakaraming mga ayat dito sa Surat al-Isra tungkol sa pagwasak sa mga musyrik. Na sinabi ni Allah, "Faida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahakka 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Sabi ni Allah, tuwing ang ninanais namin na wasakin ang anumang bayan, inuutusan namin ang mga makapangyarihan dito na sumunod kay Allah. Pero sila ay sumusuway. Na yun talagang unang dinadakwahan ng mga propeta kapag dumarating sila sa isang bayan. Yung mayayaman, yung makapangyarihan. Kumbaga kabilang sa mga nauna. Maring meron maunang mga maniniwala, mananampalataya na may hina. Katulad sa dakwa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, mga ilang panahon lang, magdadakwa na rin sila sa mga makapangyarihan. Pero yun nga, hindi sila sumusunod. Kaya dahil dito naging karapat dapat sa kanila ang utos na wasakin sila. At winawasak namin sila ng kumpletong pagkawasak. At ganito yung nangyari sa naunang mga nasyon. Nawasak talaga yung kanilang, ultimo yung kanilang mga lugar nawasak. Pero dito sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ganun ang nangyari. Winasak ni Allah ang Quraysh at yung iba pa mga kuffar sa pamagitan ng kamay ng mga Muslim, sa pamagitan ng digmaan. Pero syempre, nangyari pa rin yung mga supernatural na mga pangyayari. Di ba? Di ba yan yung nangyari sa Quraysh doon sa Ghazwatul Khandaq? Ano ba yung mga huling naranasan nila doon? Sobrang lakas na hangin na malamig na hindi na nila mapagtiisan. Kaya umalis na lang sila. Walang nangyaring malaking digmaan doon sa Khandaq, di ba? Walang malaking digmaan na nangyari. Umalis na lang sila. Kasi mga Muslim, nakita nila masyadong maraming kalaban Napaligiran sila. Ilang libo nakapaligid sa kanila na Quraysh tsaka mga kaalyado ng Quraysh. Tapos anytime pwede silang traidorin ng mga Hudyo na nasa Madina. Kaya nandun lang sila sa loob, hindi sila lumabas. Kaya nga si Allah, nagpadala pa rin siya ng mga supernatural na mga pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Wa kamahlak namin al-kuruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiram basira. Ilan na ba ang mga henerasyon ng mga tao na aming winasak? Pagkatapos si Nuh alayhis salam. Sapat ang iyong Panginoon na nakakakita at nakakaalam sa kasalanan ng kanyang mga alipin. Si Allah ay mayroong kumpletong pagkakabatid sa mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Wa bijambi hadhihi ayatun ukhra tabayyana lil muslimina qawaidil hidara wa bunudaha wa mabada'iha allati tabtani alayha mujtama'uhum al-islami. At sa iba pang mga aya dito rin Suratul Isra, nababanggit ang mga saligan ng mga itatatag nilang sibilisasyon at ang lipunan ng mga Muslim na kanilang itatag. Saan ba yung Isra ipinahayag? Sa Makkah, di ba wala pang hijra nito? At nangyari lang yung hijra mga 3 taon pagkatapos nito. So, ibig sabihin nga, yung katulad ng pagtalakay natin nung nakaraan, yung hijra, hindi ito basta-bastang nangyari. Marami pang ibang nangyari. At yung 3 taon na yon ang naging pundasyon ng lipunan sa Madina, kasama ito. Yung Al-Isra wal Mi'raj. Yung ngayon na natin napagtanto ng husto, di ba? Inshallah. Inisip natin yung kahalagahan ng Al-Isra wal Mi'raj. Ito lang, yung mga nababanggit na nangyari sa gabi na yon. Pero hindi pala. Ang kahalagahan ng Al-Isra wal Mi'raj, nagtatranscend
nang mahigit pa sa gabi na yon. Kasing sala, di ba, sinabatas sa gabi na yon, pero sa haba ng panahon, ginagawa yun ng mga tao. Tapos ito, bilang preparasyon na rin pala sa hijrah. Bilang preparasyon sa hijrah. At yun nga, nababanggit din dun sa Suratul Isra. Kaanhum kad awaw ila ardin imtalaku fiha umurahum min jami'i an-nawahi. Kasi Allah, binigyan sila ni Allah ng instruction, yung mga Muslim at tayo na rin, na para bang sila ay papunta na sa isang lupa, nasisilong sila rito, at pamamahalaan na nila ang mga bagay-bagay na mangyayari dito. Ito yung sinasabi ni Allah na imtilak, kumbaga pangahawakan nila. Wakuno wahdatan mutamasika taduru alayha ruhil mujtama. Na dito, mangyayari na sila ay magiging iisang lipunan na lamang, iisang samahan na kumbaga mahigpit yung pagkakabuklod dito. Nakatulad lamang ng yung gilingan. Di ba yung gilingan, isang malaking bato lang naman talaga yun eh. Tapos meron dong merong stick na mahaba. Tapos iniikot yun ng baka. Nakita na kayo mga lumang gilingan? Ganun yun. So parang ganun ang mangyayari sa mga Muslim kapag naging handa na sila sa pamamahala sa kanilang ummah. Kaya hindi basta-basta yung pamumuno. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan pa ni Allah ng ganitong instruction sa ganitong paraan. Kumbaga training pa siya. 3 taon bagong hijrah. Diba? Tapos ngayon, merong balik Islam, nagsyahada ngayon. Tapos maya-maya, biglang magsasabi, meron akong lupa, gagawin kong community. Wala na, patay tayo dyan. Tapos maya-maya, may pera na, may kung ano-ano na. Wala tayong aasahang kabutihan doon. Wala tayong aasahan. Kasi, yung katulad nga sinabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, tafakkahu qabla an tusawwadu. Mag-aral kayo, magpakadalubhasa kayo bago pa kayo maging mga pinuno. Kasi kung hindi kayo natuto at naging pinuno na kayo, wala palpak ang magiging pamumuno nyo. Pangalawa, pag pinuno na kayo, wala na kayong oras. Abala na kayo. Pangatlo, pag pinuno na kayo, mayabang na kayo. Hindi na kayo mapapayuhan. Hindi na kayo mapagsasabihan. Lahat na lang ng, kumbaga, expression ng hindi pagsang-ayon sa inyo, rebellion, pang-aapi, paninira. Kaya napakahalaga yung pag-aaral talaga. So ultimo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganito paano pa kaya tayo? Fafihi isyaratun ila anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sayajidu malja'an wa ma'manan yastakirru fihi amrahu. At ito ay kumbaga nagbibigay din ng kumbaga pagpapabatid kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na finally makakatagpo na siya ng masisilungan na mula rito ay magiging matatag ang kanyang pag-aanyaya patungo kay Allah. Wa yasiru markazan libthi da'watihi fi arja'id dunya. At ito ay magiging sentro ng pananatili ng kanyang da'wa sa ibabaw ng lupa, sa kabuuan nito. Hada sirrun min asrari hadhihi ar-rihlatil mubarakah. Ito ay kabilang sa mga lihim, kabilang sa mga sekreto ng mabiyayang paglalakbay na ito. So, maraming hikmah ang kumbaga umiiral sa likod ng paglalakbay na ito. Hindi lang ito mahimala na paglalakbay. Maraming mga bagay ang pinagtitibay ni Allah sa pamagitan ng paglalakbay na ito. Yattasilu bibahtina fa'atharna dikrahu. So ito ay kumbaga may kinalaman talaga sa marami sa mga bagay sa Islam at ito sa pinag-aaralan natin ngayon. Kaya binanggit ni Sheikh Safiur Rahman Mubarakpuri rahimahullah ang bagay na ito, alhamdulillah. Wa li ajli hadhihi al-hikmah wa amthaliha nara anna al-Isra innama waqa'a
imma kabila bi'tatil aqabah al-ula o bainal aqabatin. Wallahu a'lam. At dahil dito, sabi ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri, sa kanyang pananaw, di ba may iba-ibang pananaw kung kailan nangyari ang Al-Isra wal Miraj? Para sa kanya, ang dahilan na ito, yung mga binanggit niya, ang matibay na batayan ng Isra nangyari bago ang Hijrah. At specifically, nangyari ito bago ang Bayatul Aqabah, bago nagbaya sa kanya yung mga taga Madina. Dalawang beses nangyari yun, di ba? O sa pagitan ng dalawa na yun, nangyari ang, alhamdulillah, ang bayan na ito, o yung nangyari ang Al-Isra wal Mi'raj sa pagitan ng dalawang bayan na ito, alhamdulillah. Mashallah. So isipin niyo yun, ano? Hindi nga sumagi sa isip natin ito. Hindi sumagi sa isip natin ang bagay na ito. Pero mga maalam, na pagtatanto nila yung mga bagay na ito sa pamagitan ng pagtingin sa mga dalil. Alhamdulillah. Kaya nga napakahalaga yung magbubuklat tayo ng mga aklat, makikinig tayo ng mga lecture, magtatanong tayo. Kasi maraming mga bagay ang hindi natin maaarok. Kahit gaano tayo kasipag mag-self-study, kahit gaano ka tayo kasipag na kumbaga basa-basa o manood ng lecture, kung di tayo magpapalalim kumbaga sa ating mga pagsisikap na matuto ng relihiyon, hindi natin makakamit yung ganitong kalalim na pag-unawa. Alhamdulillah. So, ang daming usapin, di ba? Ang daming usapin pala ang napapaloob dito sa Al-Isra wal Mi'raj. Pati ang mismong paghihijra ng mga mananampalataya ay may kinalaman din ng mga aral ng Al-Isra wal Mi'raj dito. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito, inshallah. At yung sumunod ng mga kabanata ay may kinalaman na doon sa mga mangyayari pagkatapos na nito. Yung nga, yung pagpaparating na ng mga unang mga tagapagturo sa Madina. Sina Mus'ab bin Umair, pinadala na doon, at iba't iba pang mga pangyayari. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.